What's up mga ka-farmers? Good day. Ayan po yung update natin sa ating mga alaga. Malalaki na po sila. Ayan. Ngayong araw na po ngayon, lilipat na natin sila sa kanilang grower house. Kasi hindi na magkasya, masyado nang malalaki. Ayan po, siksikan na po sila. Ayan mga ka-farmers. Talagang siksikan na sila. Kaya ililipat na namin sila sa kanilang grower house. Ngayong araw na po ngayon ay ka 11 days na nila. Yan po mga farmers, yung mga alaga natin. Abangan nyo po mamaya, ililipat na namin sila mamaya. Para nang sa ganun, medyo lumuwag naman yung area nila kasi masyado na silang masikip dito. Ayan po, yan sa gilid, siksikan na rin po sa gilid. Ayan. Kawawa naman yung mga alaga natin pagka ganito. Halos hindi na magkasya. Yung mamaya po mga farmers, abangan nyo, lilipat na natin sila mamaya. Ayan mga ka-farmers, nailagay na natin sila sa kanilang lagayan. Ayan po. Ayan, pagka kalalagay lang, napakaluwag nila. Napakaluwag nila oh. Pagkalipas ng 10 araw, nako, masyado na sila diyang masikip. Mabilis lang po yung paglaki nila pagka nandito na sila sa grower house nila. Ayan, tingnan nyo po kung gaano sila kalalaki. Siguro mga 5 araw lang siguro mura ngayon. Baka yung size nila madoble na. Ayan po sila mga farmers. Ayan, medyo nanibago sila. Takot pa silang maglakad eh. Hindi sila sanay. Ayan po. Parang habang naglalakad sila parang para silang tumutulay. Medyo takot silang maglakad kasi hindi sila sanay. Pero siguro 3 araw lang yan, masasanay na sila. Or bukas lang. Ayan po. Ayan mga ka-farmers, ganyan yung itsura nila pagka nailagay na natin sila dito. Hindi po na namin nalagyan ng tubig kasi nagpahinga kami, masyadong nakakapagod din yung paglipat. Kasi magmula doon sa baba, yan, inaakit namin sila dito. Ganun po kasi yung sistema ng brooding namin. Nakahiwalay. Nakabukod po siya dito sa grower house. Yun po yung nakasanayan namin. Hindi kagaya nung yung karamihan na dito lang din yung brooding house sa grower house nila. Bali kumukuha lang sila ng yung space dito sa grower house, tapos yun tinatakpan ng trapal yung bahagi ng ginagawa nilang brooding house. Tapos pagka malalaki na,
Tsaka na nila tinatanggalan ng trapal. Yung mas madali lang po yung ganun pagka ganun. Kaya lang sa amin kasi malamig po kasi yung area namin mga ka-farmers. Lalo na sa gabi sobrang lamig dito. Kaya ginawa namin, kaya hiniwalay namin yung aming brooding house para nang sa ganun yung yung init na ibibigay namin, yung heater, kasi masyadong masyadong yung brooding house namin masyadong balot na balot ng yung tolda, tapos may ilaw pa. Para sa amin po mas madali lang yung pagbo-brooding namin pagka ganong ginawa namin na hiniwalay namin yung brooding house. Yan mga farmers, mas mabilis sila lumaki pagka nandito na sila. Halos araw-araw na yung paglaki nila, hindi natin mamalayan. Sobrang laki na, ilang araw lang na mapapansin natin. Ito siguro 2 araw, 3 araw, doble na yung laki nila. Ayun mga farmers, tapos na tayong tapos na natin sila lahat ilipat dito sa grower house nila. Ayan, tsaka nalagyan na rin namin ng feeds at tsaka yung painuman nila. Ayan, umiinom na sila. Ayan, medyo nanibago po sila dito sa lagayan nila kasi ayan, medyo nilalamig sila kasi hapon na rin po mga farmers. Ayan, medyo mag-alas 6 na rin. Bali kami kasi dito mga farmers, pagka ganito na nailagay na namin sila dito sa kanilang grower house, yung pailaw nila, yung bulb na yung kulay dilaw, wala na, hindi na namin nilalagyan. Wala na kami dun yung heater nila, kumbaga hindi na namin sila nilalagyan. Kaya medyo tsaka na rin, sanay na rin kami mga farmers. Ganon din yung ginagawa namin sa mga nauna pa namin na mga pag-grow namin. Yan, medyo nagdidikit-dikit sila. Siguro ngayong araw lang nito, pagkabukas ayan, sanay na sila. Medyo nanibago kasi sila dito. Mas malamig dito kaysa doon sa baba sa grower house, brooding house nila. Yan mga farmers. Tsaka yung ilaw natin, medyo madilim tayo ngayon kasi yung ilaw natin dalawa lang yung pinagana natin. Dapat sana 4 yan, kaya lang brown out dito sa amin, schedule ng brown out. Bali mamayang alas 10 pa yung dadating yung ilaw. Itong gamit namin ngayon, battery lang yung gamit namin, kaya hindi kasi na-charge kasi yung battery, konti lang yung laman. Pero kung full charge yun, kayang pailawin yung 4 na yan, pati dun sa kabila 4 din, 8.
Kahit na magdamag, kayang pailawin ng battery namin, kaya lang hindi namin na charge. Kaya panigurado ginawa namin, tigda dalawa lang muna para siguradong aabot hanggang sa dumating yung ilaw mamayang alas 10 ng gabi. Ayan po. Ayan, punta tayo din sa kabila. Dito medyo maliwanag kasi hindi pa natin na-i-off yung dalawang bumbilya, bali apat pa yung nakasindi dito. I-off din natin to para panigurado hindi mauubusan ng ilaw, hindi malulubat yung battery natin. Yan mga farmers, malalaki na po sila. Bali 11 days lang po sila ngayon. Yan. Yun po. Etong isa dito na namahinga doon sa pakainan nila. Ayun, dumumi pa. Bali ang pinainom namin sa kanila mga farmers, pagka ganito kasi na ginagawa namin na naglilipat kami mula sa brooding house papunta dito sa grower house, medyo stress sila pagka ganon. Kaya ginagawa namin, pinapainom namin sila ng multivitamins with electrolytes para hindi sila medyo makabawi sila dun sa pagiging stress nila. Yan, siguro tuloy-tuloy yan hanggang 3 days, tapos 2 weeks nila papainom ulit kami ng magpapainom naman kami ng antibacterial sa ika 2 weeks nila. Tsaka siguro mapapaaga kami ng antibacterial kasi may napapansin tayo na paisa-isa na may halak. Gagawin natin siguro advance tayo, mas maaga tayong magpapainom ng antibacterial para na sa ganun hindi na kumalat, hindi na dumami yung may sign ng halak sa kanila, kasi meron tayong naririnig, lalo na dun sa kabila. Buti dito wala masyado, dun parang medyo siguro mga mahigit 10. Ayun, meron na rin tayo dito isa. Aagapan natin yan, papainom tayo ng siguro bukas tayo magpapainom, panigurado. Ito na naman, may nahalo na naman na bulig. Ito, palalaki natin to mga farmers, tatabi natin yan, gawin nating 5 kilo yan. Siguro yung 5 kilo baka 3 buwan lang siguro yan, magiging 5 kilo na yan. Yan, abangan nyo mga farmers, alagaan natin yan. Dalawa sila, bali saan na ba yung isa? Ayun, andun yung isa, mas maliit yung isa, yun sa pakainan nila. Bali alaga natin yan mga farmers, pagka nakapag-harvest na tayo, iwan natin yan, tatabi natin yan para palakin. Subukan nating palakin, paabutin natin ng 5 kilo or higit pa. Yan, medyo nilalamig nga talaga sila. Ayan,
So yun, patay natin yung dalawang ilaw. Ay, medyo madilim na. Ito yung isang bulig. Ayan, medyo mas maliit to ng konti. Pero palalakin din natin yan. Kukuha tayo ng isa. Titimbangin natin mamaya. Ayan, mga farmers, titimbangin natin itong isa. Kumuha tayo ng isa para timbangin. $366 sa 11 days na edad. Kuha pa tayo ng isa. Ito. $340 ay $338. Kuha pa tayo ng isa. Ayan. Ayan siguro. $348. $333. Yung kaya ito yung kanina siguro. Ayan yung kanina. 366. Bali karamihan siguro may gitna 300 grams. Wala pang umabot ng 500 grams. Siguro sisikapin natin na makapag at least maging 500 grams sila before bali sa 2 weeks nila. Sana makapag 500 grams na tayo. Dati kasi mga farmers nung yung mga naunang naalaga natin 700 grams. Meron pang isa na tinimbang ko umabot ng 720. 14 days old lang yan. 720. So yun mga farmers, hanggang dito na lang ulit yung video natin sa araw na to. So, abangan nyo na lang ulit yung sa susunod na mga video natin mga farmers. Update ulit natin kung siguro mga pag-update na tayo ulit sa susunod mga sa ika 2 weeks na nila, bali 14 days. Tsaka na tayo makapag-upload ulit mga farmers. So abangan nyo lang yung next na vlog natin mga farmers. Ika 14 days nila. So yan, maraming salamat ulit mga farmers. Tuloy-tuloy lang yung suporta ninyo mga farmers. Sana hindi kayong magsawa na manood sa mga susunod pa ng mga vlog natin mga farmers.